O yan, balik na naman tayo sa subtraction of polynomials. Pero sa pagkakataong ito, ang ating subtraction of polynomials, yung way niya o yung proseso niya kung paano natin solve ay vertical naman. Kasi yung nauna natin video ay horizontal process yung ginawa natin. Okay, punta na tayo. Ito yung steps na pwede nating maging guide sa pag-subtract ng polynomials na vertical ang way o proseso. When subtracting, distribute the negative or subtraction sign which change its sign after the subtraction sign. Next, arrange the like terms in two columns. Finally, add the like terms to find the required subtraction. Vertical process. Review muna ulit tayo of adding and subtracting integers. So, in vertical way. Kasi yung nauna, horizontal tayo dun. Kasi horizontal yung way nung pagsasolve natin. 11 minus 6. Ito yung sinasabi kanina na distribute natin yung negative sign. So, mangyayari yung 6 magiging subtraction o negative sign na siya. Ngayon, mangyayari 11 minus 6. Sagot natin ay 5. Next, negative 11 minus negative 6. So yan, negative, negative, di-distribute uli natin. So magbabago, magiging positive. So ngayon, ang mangyayari na negative 11 plus 6. Ang sagot natin, so subtract lang natin yon, then copy the sign of the bigger number. Yun yung 11, negative ang sign, 11 minus 6, 5. Ang sign ng 11 ay negative, kaya negative ang sagot natin. Okay. Eh, negative 11 minus 6. So, dito, yung negatives natin dito na sign o subtraction sign, di-distribute natin kay 6. Kaya, ang nangyari, negative 11 minus 6. Negative din na yung 6. I-add na natin. Pareho sila ng sign. Add, then copy the sign. Sagot natin, negative 17. 11 minus negative 6. Yan. So, again, multiply o distribute natin yan. Then, mag-change tayo ng sign from negative to positive. So, 11 plus 6. Now, so, ang sagot natin, pareho positive, copy, then add 17. Okay, yan na yung ating sagot. On review lang yan. Proceed tayo sa example. Given natin, 17x minus 6x. Solution. 17x minus 6x. So, distribute natin yung subtraction sign dun sa sign ng 6x. Magiging subtraction na rin siya o negative. So, 17x minus 6x equals 5x. Okay, another. 4x raised to 3 minus 10x raised to 3. Solution, 4x raised to 3 minus 10x raised to 3. So, again, sabi sa process, distribute tayo, change na natin yung sign na positive na sign na 10, magiging negative na. So, ito subtraction sign, mababaliwala na. So, ito na susundin natin. 4x raised to 3 minus 10x raised to 3. Sagot natin, ayan, subtract tayo dahil unlike sign, then copy the sign of the bigger number. Yun yung 10. Negative ang sign, kaya negative ito. Yan yung sagot natin. Negative 6x raised to 3. Another example. 9x raised to 3 plus 3x raised to 2. Quantity minus 4x raised to 3. Solution. Susulat lang natin ng 2 column yung ating given. 9x raised to 3 plus 3x raised to 2 minus 4x raised to 3. Ngayon, itinapat natin kay 9x si 4x raised to 3, 9x raised to 3, dahil sila lang ang ating pwedeng i-combine. Sila lang kasi ang like terms, so sila lang ating pagsasamahin. Sila lang magkamukha eh. Pareho na x, variable, pareho ng exponent na 3. Now, distribute natin si subtraction dito sa 4x raised to 3, so negative. So, ito na operation natin. 9x raised to 3 minus 4x raised to 3. Ang sagot natin, 5x raised to 3 plus 3x raised to 2. Kukopihin na lang natin to. Yung iba, ang ginagawa, naglalagay dito ng plus 0x raised to 2.
Pwede naman, ibang way din yun ng pagsosolve. Pero dito, copy na lang natin, baba lang natin. Siya na yun na yung sagot. Ayan. Sa pang-example, 2x raised to 2 plus 2 quantity minus 9x raised to 2 plus 5 quantity. Solution natin, so again, susulat natin yung given natin in 2 column. So, 2x raised to 2 plus 2 minus 9x square plus 5. So, do sa second steps, first steps, i-distribute natin yung subtraction sign, ito, sa sign ng 9x raised to 2 plus 5. So, mag-change tayo ng sign dito. From positive, it will become negative. Same here sa positive 5, negative. Bali, yan na po ang susundin natin ngayon operation. So, ang equals na natin at kukunin natin ang sagot. 2x raised to 2 minus 9x raised to 2. Since, unlike sign itong dalawang term, subtract tayo. Then, copy natin yung sign nung malaking number. At ito yung 9. Ang sign ng 9 ay negative. Ganun din dito. So dito, 2 minus 5, malaki yung 5 at ang sign niya ay negative. Magkaiba sila ng sign, subtract, kopyahin natin yung sign ng 5. At ito ay negative. So ang sagot natin, negative 7x raised to 2 minus 3. Yan, naunawaan sana natin. Isa pa tayong example. Yan, 3x raised to 2 plus 9 minus quantity negative 6x raised to 2 minus 1 quantity. Solution, again, sulat natin in 2 column yung given. Minus negative 6x raised to 2 minus 1. Distribute natin yung subtraction sign. So, negative, negative, it will become positive when we multiply. So, na-change natin yung sign ng 6x. Ang susundin na nating sign ay positive na. Dito rin, so negative yon, negative ito, i-change the sign into positive. Now, susubtract na natin o i-perform na natin yung operation na nabago. So, ito na yung ating magiging sagot. 9x raised to 2 plus 10. Why? 3x raised to 2 is positive. Positive na rin to. Mag-a-add na lang tayo. Same na sila ng sign, kaya positive na. Ganun din dito, positive na. Kaya add natin 10 ng sagot. Ganun lang po kadali yung pagsusubtract ng polynomials in vertical process o vertical way of subtracting polynomials. Isa pa tayong example, 7x squared plus 9 minus quantity 9x raised to 2 minus 9. Solution po natin, again, sulat natin in 2 column, minus 9x raised to 2 minus 9. Yan, distribute natin yung subtraction sign dito. Positive, baguhin natin yon, maging negative. At pag negative, get the opposite, it will become positive. Then, perform the indicated operation. Here, subtract, dito, add. Equals 7 minus 9, 2. Then, copy the sign of bigger number. Ito ay ang 9, sign niya negative. That's why negative 2x raised to 2 ang sagot natin. 9 plus 9, 18. Both sign are positive. It means positive ang sign ng 18 natin. Yun. Isa pa. Yan. Example natin. Tatlong binomial ang isusubtract. Yan yung given natin. Solution. So, sa pagkakataong ito, tatlong column ang pagsusulat natin sa vertical way ng pagsusolve ng subtraction ng polynomial sa given na to. Yan, minus 5x raised to 2 minus 1. Again, minus negative 2x raised to 2 plus 3. Tatlo na yan. Then next, distribute the subtraction sign. Itong 5x raised to 2, positive siya. Change to its opposite sign. Negative. And then si negative 1 dito, change din natin itong sign na to into positive. Opposite. Same with 2x raised to 2, since negative ito, opposite niya is positive, and 3, positive, change natin sa negative. Nangyari yon dahil we distribute the subtraction sign to the sign of the terms in this expression sa dalawa na to. Ngayon, pag minumultiply natin, change lang natin yung sign to its opposite. Okay, subtract na natin. Perform natin yung natirang operation o yung na-change na operation from subtraction. Now,
Sagot natin x squared minus 4. Paano nangyari? Mapansin natin dito, ito positive, 2x raised to 2 and 2x raised to 2, 4. Babawas natin sa 5x raised to 2. Mas malaki si 5 at ang sign niya ay negative, so subtract tayo. 5 minus 4 ay x. Ay x. Then, ang susundin natin sign ay negative. Sorry. Then, dito, 2, negative 2, and then negative 3. I-add natin, pareho ng sign. 5, babawasan natin ng isa, kaya negative 4. Ganun lang po yun. Example. Okay, yan yung given. Again, 3 binomial. We subtract, then solution. So, gaya ng naunang example, in 3 column natin susulat yung given. Minus 5x raised to 2 plus 3 minus negative 3x squared minus 3. Then, next step, we distribute the subtraction sign. Sa bawat term dito sa dalawang expression na to, i-change lang natin yung kanilang sign to its opposite sign. So, negative. Yan. Then, positive. Since negative 3x raised to 2 siya, positive yung sign ng 3x raised to 2 ngayon. Dahil minultiply natin yan dun sa negative o subtraction sign. Then negative siya, we change into positive. Okay? So, sagutan na natin. Yan, 8x raised to 2 minus 9. Dito, yan, 10x raised to 2. Add natin siya, pareho sila, 13x raised to 2. Babawasan natin ng 5. So, meron tayong 8. Positive dahil mas malaki yung sign nung 13 sa negative 5. Dito naman, simple. Cancelin na natin itong dalawa na to. Kasi meron kang 3. May utang kang 3. May pera kang 3. Inayara mo. Wala ka ng utang. Wala ka na rin pera. 0. Ang natira na lang, may utang ka pa rito na negative 9. So, ayan na yun. Ganun lang yung ginawa natin paliwanag. Kung nakuha natin, application na lang yun sa tunay na buhay. Ayan. Ulit tayo nung ganun. Yan. Yan. Tatlong binomial ulit. Again, susulat natin into 3 column. Minus negative 5x raised to 2 minus 9. Negative 3x squared plus 13. Distribute uli natin yung subtraction sign. Mag-change tayo ng sign to its opposite. Yung dalawang expression sa bawat term. Negative yung dalawa, kaya naging positive sila pareho. Ito negative 3x squared magiging positive at si 13, positive 13, change natin yung sign ay negative 13. Then perform na natin yung operation. Sagot natin dito, cancelin na natin to kasi negative, positive, cancel. Yan, matira positive 3x squared kasi positive na sign ni 3x raised to 2 na dating negative dahil we change the sign to its opposite because of the subtraction sign here. Now, dito naman, add natin tong 9 and 5 para kasi pareho sila positive, add natin, then positive yon 14. Bawas natin si 13, mas malaking 14 kay negative 13, then the answer is positive 1. We subtract kasi magkaiba ng sign, unlike sign. Example pa, yan, trinomial tayo, tatlong trinomial. Yan, papahirap na, ano? Kaya natin i-solve yan. Sige. Susulat natin yung given natin dahil tatlo yon sa tatlong column. Pareho lang nung nauna, pagkakaiba lang dito, trinomial. Yung mga nauna example, binomial. Minus 3x raised to 2 plus 9x minus 8. Negative x squared minus 8x minus 5. Yan. We distribute again the sign of subtraction. So, kung ano man yung sign nila rito sa expression na to, ito sa dalawa, babaguhin lang natin to its opposite. So, ito positive, negative yan. Positive yan. Negative silang tatlo, kaya sigurado positive yung signs. Okay, perform na natin operation. Yan na yung magiging sagot. Oh, teka. Yan, 5x raised to 2 minus 3x raised to 2. So, may sagot tayo rito na 2x raised to 2
plus x square tayo rito, kaya ang sagot natin ay 3x raised to 2. Now, pareho sila ng sign. Ang sagot natin dito ay 14x. Bawasan daw ng 8x, kaya may negative x tayo dito kasi mas mataas yung negative 14. Mataas yung 14 sa 8 kasi negative ang sign ni 14, kaya we copy the sign. Dito naman, itong 5 at saka doon, ibawas na natin, 0 na yan, kaya 8 ang natira. Kaya yung sagot natin, nakuha ba? Yan. Tatlo ulit. Trinomial ulit. Katulad nung naunang example, susulat natin in 3 column. Minus negative 2a plus 3b minus 4c. 5a plus 6b minus 5c. We distribute the subtraction sign again. We change the sign into its opposite. So next, negative yan. Negative siya. So opposite, positive. Positive, opposite, negative. Positive siya dito. Opposite niya ngayon, negative. Negative, bigin sign niya positive to its opposite. Sagutan natin. Now, a plus 2a, 3a minus 5a. So, 5 mas malaki sa 3. So, mas malaki si 5, masusunod na sign ay negative. Susubtract lang natin yon. So, ang sagot natin, negative 2a. Dito naman, negative b minus 3b. Meron na tayong negative 4b. May negative 6b pa tayo. I-add natin, pare-pareho ng sign, copy the sign, then add 10b ang sagot natin. Negative 10b. Negative c, then add natin itong dalawa, 9c. Bawasan natin na isang c, 8c na yung sagot natin. Okay, naintindihan naman na siguro kung paano mag-add ng subtraction, paano mag-solve ng subtraction of polynomials in vertical way o vertical na proseso o pamamaraan. Sana nasundan. Then punta tayo guys sa let's practice subtracting of polynomials. Problems. Problems, bigay ko. Yan. Okay, try to solve. Sagutan natin. Sagutan natin. Sagutan natin. Sagutan natin. Sagutan natin. Sagutan natin. Sagutan natin ang problems. Number 1, 50x raised to 2 plus 40 ang sagot. 8x raised to 2 plus 25 sa number 2. And number 3, 14x raised to 2 plus 7. And number 4, 5x raised to 2 plus 16x plus 4. At last, 22x square plus 24x plus 40. Guys, kung meron man tayong na-encounter na error dito sa pag-solve natin dito sa tutorial na to, pakitama na lang natin kung maaari hindi ko na to na-edit, nagkamali na tayo sa paglabas ng numero o yung pag-plus dun sa screen natin. I hope na natuto kayo dito ngayon sa tutorial na to, and subscribe to my channel, Chad Tiabi o Chad TV. Pwede kayo mag-comment and paki-like nyo na rin itong video na to. Thank you.